Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan ni Liam Wilson kontra Jackson John England. Fight schedule po nito Disyembre 15 itong kasalukuyan. Doon ganapin ang bakbakan sa Sydney, Australia. Itong si Liam Wilson at Jackson John England ay nangangampanya sa Super Featherweight Division. Sa ranking, rank number 2 sa WBO itong si Liam Wilson. Samantala si Jackson John England, hindi ko po nakita sa 1 to 15 sa ranking. Kung inyo natatandaan, itong si Liam Wilson ang muntik makapagbigay ng unang talo kay Emmanuel Navarrete. Kung inyo natatandaan, pinaglalabanan nila ni Navarrete at Liam Wilson ang bakanting WBO dyan sa Super Featherweight Division, na kung saan nakatikim ng bagsak si Navarrete sa ika-4 na round, na maswerte dahil nakasurvive si Navarrete po mga kaibigan, pero muntikan talaga siya doon dahil ininda niya ang mga patama nitong si Liam Wilson. Ngunit noong ika-6 na round, yun nga, natumba din doon si Liam Wilson at hindi nakasurvive, kaya nasungkit ni Navarrete ang bakating WBO mga kaibigan. Maswerte si Navarrete. Kaya ngayon, lumagapak sa rank number 2 sa WBO itong si Liam Wilson. Mga kaibigan, maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction analysis sa bakbakan na ito. Pero bago yan, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan na yan. Hindi porket rank number 2 sa WBO itong si Liam Wilson ay liyamado na sa lahat ng bagay. Hindi ganon dito sa boxing po mga kaibigan. Alamin muna natin yung karanasan ni Jackson John England, yung kanyang skills. Baka mabigla itong si Liam Wilson sa bakbakan. Kaya naman mga kaibigan, bago naman natin alamin, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. At idagdag ko na rin po, shout out sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbakan na ito. Walang iba kundi si Idol Parakitots. Maraming salamat Idol sa walang sawang pag-support at pagsubaybay dito sa ating munting channel. Okay, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan. Hindi porket rank number 2 sa WBO itong si Liam Wilson ay yamado na sa lahat ng bagay, hindi ganon. Kaya alamin muna natin ang panig ni Jackson John England. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada, 15 wins with 8 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pang natalang tabla. Sa kanyang 2 talo, sa puntusan lamang natatalo itong si John England. May edad na 26 anyos at ang height nito ay 5 foot and 8 and a half inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 53.33%. Huling lumaban Oktubre 15 taong kasalukuyan, nakalaban nito si Nathaniel May, na kung saan nakataya sa bakbakan nila ang IBF Australasian Super Featherweight title. Panalo si John England by split decision. So sa huling laban na rin ni John England, panalo siya mga kaibigan by unanimous decision. Eksperyensya o karanasan nitong si John England. Pinakamatinding nakalaban nito ay ang dating Olympian, dating undefeated fighter na si Paul Fleming. Nangyari ang bakbakan noong 2022. Na kung saan po mga kaibigan, bagamat talo itong si John England sa kanyang laban kay Paul Fleming, siya naman ang nagpatikim ng bagsak kay Paul Fleming sa bakbakan mga kaibigan sa round number 2 sa kanila sagupaan. Sa kanila sagupaan naman, nakataya ang IBF Pan Pacific, IBO Intercontinental at WBC Asian Super Featherweight title. Yan po ang nakalaban ni Jackson John England na matindi para sa akin o sa kanyang record. Ngayon, isingit muna natin. Nasaan na ba itong si Paul Fleming? Itong si Paul Fleming po mga kaibigan, nakalaban naman sa dating Olympic fighter na ating kababayan na si Charlie Suarez. Si Charlie Suarez ang unang nagpatikim ng talo dito kay Paul Fleming by technical knockout sa later rounds po mga kaibigan. Dahil kung hindi nagawang in-knockout ni Charlie Suarez, delikado siya pagdating sa mga hurado po mga kaibigan. Kaya maswerte si Charlie Suarez dahil ni-knockout niya itong si Paul Fleming. Yan po ang nangyari kay Fleming at dito sa mga laban na yan mga kaibigan.
Pagdating naman sa skills nitong si Jackson John England, boxer puncher po ito. Nagpahirap ito kay Fleming mga kaibigan. May defensive style, counter-punching ability, pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan. Yan po ang mga galawan nitong si Jackson John England. May pagka-agresibo ito, volume puncher. Makamay ito mga kaibigan. Taglay ang timing accuracy. Timing at accuracy. At huwag malitin ang power. Dahil umabot po sa 53.33% ang kanyang knockout ratio. Hindi yan basta-basta. Ngayon, sa panig naman ni Liam Wilson. Itong si Liam Wilson naman po mga kaibigan, ay may impresibong kartada. 12 wins with 7 wins coming by way of knockout. May 2 talo. Ngunit walang naitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, puro knockout ang kanyang sinapit. May edad na 27 anyos at ang height nito ay 5 foot and 9.5 inches o 176 cm. So mas matangkad ng 1 inch itong si Liam Wilson kay Jackson John England. Pagdating sa knockout ratio, halos di magkalayo. 5% lamang ang diferensya po mga kaibigan. Parehong orthodox ang maglalaban. Huling lumaban naman itong si Liam Wilson, kanyang comeback fight kontra Carlos Maria Alanis. Panalo si Liam Wilson by unanimous decision at pinabagsak niya si Alanis sa ikapitong round sa kanilang sagupaan mga kaibigan. Masasabi kong may dugong kampiyon itong si Liam Wilson. Kahit hindi pa ito nakahawak ng titulo, pero hanga ako sa kanyang tibay ng loob dahil hindi siya katulad ng ibang mga fighter na once makatikim ng talo, lalo na't masaklap na pagka-technical knockout ang kanyang sinapit. Ang iba kasi, nahihirapan na makarecover. Ito, masasabi natin nakarecover na dahil nga, nung laban niya kay Carlos Maria Alanis, ay napanalo pa niya ang laban by unanimous decision. Matapos makatikim nga ng knockout sa mga kamay ni Emmanuel Navarrete sa kasiyam na round doon sa kanilang sagupaan. So, yun na rin ang pinakamatinding experience ni Liam Wilson, ang maging world title challenger at ang nakalaban pa talaga niya ay si Emmanuel Navarrete na kung saan alam naman natin kung sino at ano itong si Emmanuel Navarrete po mga kaibigan na kung saan muntik siyang matalo. Oo, sa laban niya kay Liam Wilson. At ang unang nagpatikim naman ng talo by knockout or technical knockout nitong si Liam Wilson ay ang ating kababayan na si Joey Noynay. Pero nabawian din si Noynay mga kaibigan sa kanilang rematch. Skills itong si Liam Wilson, boxer puncher din po mga kaibigan. At may pagka-agresibo din po ito mga kaibigan. Hindi ko nabanggitin yung kanyang galawan dahil nasabi ko na sa galawan naman ni Jackson John England na kung saan defensive style, counter-punching ability, pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan at parehong may pagka-agresibo nga ang mga boksingerong ito mga kaibigan. Ngunit may napansin akong kakulangan pagdating sa depensa nitong si Liam Wilson. Habang nasa opensa ito, bukas na bukas ang kanyang depensa na kung saan delikado pag na-counter po mga kaibigan. Napakadelikadong makounter yung kanyang galawan. So dito mga kaibigan, liamado si Liam Wilson dahil nga rank number 2 sa WBO yan. Samantala itong si Jackson John England wala sa ranking. Pero sa tingin ko mga kaibigan, sa galawan, sa power, sa karanasan, hindi na rin po mapag-iiwanan itong si Jackson John England. Oo, hindi na ito mapag-iwanan sa eksperyensya. Sa galawan, hindi rin po mga kaibigan. Katunayan, dito sa labanan na ito, nanganganib si Liam Wilson. Oo. Pero sa aking prediction mga kaibigan, para sa akin, Liam Wilson by unanimous decision or split decision. Given ang knockoutan dito dahil parehong may power ang dalawang boksingero. Sa panig naman ni Jackson John England, dahil alam naman natin, ito po ay boxing, ikang asawik ang English, this is boxing, anything can happen. Hindi ka gulat-gulat. Kung manalo rin dito si Jackson John England gamit ang kanyang skills. Oo, hindi ka gulat-gulat, skills at power. Hindi ka gulat-gulat mga kaibigan. Katunayan, para sa akin, mas nakakalamang sa skills nga ng kaunti itong si Jackson John England dahil may kahigpitan pagdating sa depensa ang boksingerong ito. Oo. Unlike dito kay Liam Wilson na bukas ang kanyang depensa, delikado nga. Kaya mga kaibigan, hindi ka taka-taka o kagulat-gulat
kung sakaling manalo si Jackson Jan England dito sa bakbakan by knockout or maging sa puntusan din. Dahil napakarami din kung bumabato ng suntok nito si Jackson Jan England. Bagamat alanganin siya sa ranking, wala siya sa ranking, hindi ko siya nakita sa 1 to 15, yung skills at power naman ito or mga movements nito mga kaibigan, ay hindi po basta-basta. Tandaan natin, pinahirapan din dito si Paul Fleming. Paul Fleming yon. Alam naman natin si Paul Fleming na isang dating Olympian at isang magaling din na boksingero. Kaya mga kaibigan, hindi ito basta gano'n na lang na laban na mapadali para kay Liam Wilson ito, mga kaibigan. Given dito sa dalawa ang knockoutan kung sino unang magkamali, mga kaibigan, dahil parehong may mataas na knockout ratio. At sa kanilang galawan din po, mga kaibigan, na parehong agresibo, parehong mahilig umabante, willing pareho sa brulan o tututong na bakbakan. Na sa tingin ko, maaksyon na labanan ito, mga kaibigan, dahil wala sa dalawang ito ang sweet science of boxing, na kung saan yung hit no hit na pinauson ni Uncle Floyd. Kaya mga kaibigan, napakatindi ng labanan na ito at magandang laban ito, mga kaibigan. Na kung saan, kung manalo si Liam Wilson, di kagulat-gulat dahil siya lamado. Kung manalo naman si Jackson Jan England, hindi rin kagulat-gulat dahil may husay pagdating sa skills, may power din ang boksingerong ito. Kaya mga kaibigan, abangan natin ang bakbakan na yan. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.